Banal at mahabaging amang Diyos na nagmahal sa amin at nagligtas po sa amin mula sa walang hanggang kapahamakan sa pamamagitan ng banal na sakripisyo po ng Panginoong Hesukristo. Sa araw na ito, tinipon mo kami sa inyong harapan upang makinig po kami ng inyong banal na salita at makaroon ng banal na fellowship sa pangalan ng Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming pagtitipon upang makaroon po kami ng kalakasan, kaaliwan at karunungan nagmumula sa inyong banal na salita. Maraming kapatiran po ay dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok sa kanilang pamumuhay Kristiyano at marami po silang panalangin na ipinapanalangin sa inyong pangalan para sa mga mahal po nila na kaluluwa na hindi paligtas, para lumago po kami sa aming pananampalataya at pagkakilala sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, hanggang dumating po kami sa inyong pagbalik. Nawa lahat po ng mga kapatiran nandito ay patuloy makapaglingkod sa inyo at nawa hindi po kami mapapahiya sa inyong kaluwalhatian. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesukristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Roma chapter 9. So, Roma chapter 9, verse 10. So, Roma chapter 9, magmula verse 10 hanggang verse 13 po, babasahin ko po ito. Roma chapter 9, verse 10 hanggang verse 13. So, babasahin ko po ito. At hindi lamang yon, kundi ganun din kay Rebecca, nang siya ay naglihi sa pamamagitan ng isang lalaki na si Isaac na ating ama. Sapagkat bagamat ang mga anak ay hindi pa isinisilang, ay hindi pa nakakagawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layunin ng Diyos ay manatili alinsunod sa pagpili, na hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi doon sa tumatawag ay sinabi sa Kanya, ang nakakatanda ay maglilingkod sa nakababata. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay aking minahal, unit si Esau ay aking kinasukulaman. So, verse 15 po. Verse 15. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako ay maawa sa aking kinaawaan at ako ay nahahabag sa aking kinahahabagan. Okay. So, nakaraang linggo po, nagkaroon po ng Samuel Academy dito po sa Retreat Center. Kaya almost yung 500 ay kasama po yung volunteer, mga 100 ay sumama po sa Samuel Academy. So alam niyo po ba kung anong Samuel Academy? Yung Samuel Academy po ay Bible seminar, yung mga intensive Bible seminar study. Kaya meron pong
yung meron pong tatlong session about Bible seminar topic and 2 sermon para sa mga kabataan. Kaya may exam, tapos meron din pong mga presentation about Bible seminar, yung scenario. So, bali 6 po ay sumama mula sa Tanawan Church. At 6 po sila lahat ay nakapasa sa entrance exam. Pero sa Samuel Academy po may para makaroon po ng completion certificate, kailangan umabot sa 70 score, 70 over 100. Kailangan po yung maabot. Kaya 5 kapatiran ay nabigyan po ng completion. Tapos meron din pong mga top 10, top 8, top 1 sa mga ilang courses. Kaya sinare ko po sa inyo yung mga ilang picture. Okay. So, pero kahit hindi po kasama doon sa mga completion or mga top 10, pero lahat po ng mga sumama sa Samuel Academy ay nagkaroon po ng magandang experience. So, magandang experience habang nag-aaral po sila ng entrance exam, tapos habang nag-join po sila sa mga intensive na yung test dito about Bible seminar, maraming memory verse, tapos yung mga iba't ibang situations sa evangelism. So kung ano ang mas magandang paraan, mas kailangan na way para sa evangelism. Kaya napakagandang topic or experience lesson. Tapos nakita po nila yung mga sigasik na kapatiran, sincere na kapatiran galing sa iba't ibang church, sa kanilang kamay, sa halip ng cellphone. So may memory verse, tapos kaya yun po yung malaking challenges po sa bawat isa sa mga sumama sa Samuel Academy. Kaya sinabi ko sa mga Young Adults Group and High School Group next year, so lahat po ng mga Young Adults Group and High School ay mandatory mag-take ng entrance exam. Okay? Okay po ba? Malinaw? Kaya mula ngayon, unti-unti mag-prepare po tayo. So gusto ko po mabigyan kayo ng experience, yung chance na ma-experience na ganong mga yung pagkakataon. Kaya wag po natin ma-miss yung mga napakagandang chance na inihanda ng Diyos para sa atin. So, salamat din po sa mga kapatiran, young mothers group and high school young others na volunteers para sa canteen. So 2 days, day and night, nag-volunteer po sila para sa canteen. Kaya nagpapasalamat din po ako sa inyong sacrifice. So, yung topic po natin ngayon ay patungkol kay Jacob saka Esau. Verse 13 po. So, gaya ng nasusula, si Jacob ay aking minahal, unit si Esau ay aking kinasukulaman. So, ito po yung verse po, ito ay madalas po ginagamit po itong verse ng mga maling doktrina. Anong pong maling doktrina? Maling doktrina ng election o predestination. Yun po yung isa sa mga maling doktrina sa maraming churches. Yung sabi po nila sa predestination, so pinili daw po ng Diyos yung mga taong ligtas at
taong hindi paligtas, hindi ligtas. So, ang Diyos ang pumili kung sino-sino makakapunta sa langit. Okay. Yun po yung predestination, yung doctrine. So, mali po yun. So, halimbawa, sa daming tao sa mundong ito, may tao na pinili ng Diyos na ikaw ay dadalhin ko sa langit. Ikaw ay hindi ko pinili, kaya mapupunta ka sa impyerno. Kahit gusto mong maligtas, pero kung hindi ka pinili ng Diyos, hindi pwede makapunta sa langit. Yun po yung predestination. Ito po yung ginamit po nilang verses. Maraming verses po dito. Si Jacob ay aking minahal, si Esau ay aking kinasukulaman. Bago pa man, ipinanganak po sila, parang si Jacob po ay pinili ng Diyos at minahal ng Diyos, saka si Esau ay hindi pinili ng Diyos at dito kinasukulaman ng Diyos. Kung ganun po, kung ang Diyos po ang pumili ng mga tao na makakapunta sa langit, so unfair, unjust ang Diyos. Unfair and unjust. Hindi makatuwiran ng Diyos. Okay? Tapos, maraming mga verses sa Biblia po ay nag-claim na ang Diyos po ay nagnanais na lahat ng tao ay maligtas. So, kaya pag-isipan po natin ng mga detalye dito kung paano maunawan po natin ganitong mga talata. Verse 18 naman po, verse 18. Kaya nga siya ay may awa sa kanyang maibigan at kanyang pinagmamatigas ang puso ng sino mang kanyang maibigan. Ito naman po, ginagamit po ng mga maling doktrina na pinili ng Diyos yung mga taong ligtas at yung mga taong hindi ligtas. Kaya yung mga kalooban ng tao, yung free will ng tao ay parang useless. Okay? Ang Diyos ang naka-program lahat, naka-setting na lahat. Okay? Hindi po ganon. Hindi po ganon. So, alam ng Diyos kung ano po ang mangyayari sa future. Alam ng Diyos yung future, pero yung salvation po ng isang tao ay hindi po yung pre-setting. Yung kaligtasan po ng isang tao ay depende sa kanya, sa puso ng mga tao. Okay? Kaya, yung pinakaumpisa ng kaligtasan ay pag-ibig ng Diyos. Tandaan po natin, yung pag-ibig ng Diyos, yung love, yung pag-ibig ng Diyos ay pinaka-starting point. Okay? Doon po tayo mag-umpisa para maunawan po natin ganitong mga story. Verse 6 po, verse 6. Chapter 9, verse 6, verse 7. Hindi rin dahil siya ay bini ni Abraham ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaac tatawagin ang inyong bini. Sa makatuwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak ng pangako ay siyang itinuturing bilang bini. So, may dalawang anak dito. May dalawang uri ng anak. Ano po? Anak sa laman, the son of children of the flesh. Anak sa laman. Pangalawang anak po, ano po ito? Anak ng pangako, promise. The children of the promise. So, children of the flesh and children of the promise, yung pangako. So, pansinin po natin sa Biblia yung promise. Okay. Anong promise? Verse 9, sapagkat
ito ang salita ng pangako. Sa mga ganito din panahon ay darating ako at makakaroon si Sarah ng isang anak na lalaki. Ito po yung promise. Okay. Ito po yung promise po ng Diyos. So, si Abraham po, alam po natin yung storya po ni Abraham. So, nung 75 years old pa siya, nung 75 years old na siya, so ibinigay ng Diyos sa kanya yung isang pangako. Okay? So, gagawin kitang isang malaking bansa. Sa pamamagitan mo, lahat ng angkan sa mundong ito ay pagpapalain. So, promise. Nung tinawagan po si Abraham, so wala po siyang anumang ginawang tama o mali. Okay? Yung promise po na ito ay unconditionally ibinigay ng Diyos kay Abraham. Gagawin kitang isang malaking bansa. Dahil ba si Abraham ay mabait? Hindi po. Wala pong anumang kondisyon po doon. Yung tatay po ni Abraham ay isang nagsamba sa Diyos-Diyusan. Okay? Yung promise po ay ibinigay ng Diyos kay Abraham, tapos si Abraham po ay, naniwala itong promise. Yun po yung itinuturing na katuwiran. Itinuturing na ganap. So yung faith, pananampalataya po ni Abraham po ay itinuturing na ganap ng Diyos. So, sa itong chapter 9 po, yung verse 9, ito po yung kailangan po natin pansinin ng mabuti. Ito ang salita ng pangako. Kaya, si Isaac po ay galing sa pangako. Galing po sa pangako, si Isaac. Okay. Pero si Ishmael po ay saan galing? Galing po siya sa pangako, promise? Hindi po. Siya po yung galing sa flesh. Ibig sabihin, galing sa katuwiran ng tao. Galing po sa isip ng tao. Okay? Dahil mula nung sinabi ng Diyos kay Abraham na gagawin kitang isang malaking bansa, makakaroon ka ng isang anak. So, tumatagal po yung habang lumilipas yung panahon. So, ano pong nangyari sa puso ni Abraham? Matanda na ako, baok na yung asawa ko, so paano matupad yung promise ito? Kung nung nakita po ni Abraham yung mga sitwasyon po niya, matanda na po siya, mga 75, mga 80, 85, so paano makaroon ako ng isang anak, matanda na ako, yung asawa ko ay baok na. Kaya doon po, may duda si Abraham doon sa promise. May duda doon sa promise po ng Diyos. Nung nagkaroon po ng duda, nung pumasok sa kanya yung mga doubt, duda, yung pag-alinlangan, doon po gumawa siya ng sariling paraan. Sariling paraan. Yun po yung Ismael, sariling katuwiran, sariling paraan. Yun po yung children of the flesh. Hindi po galing sa promise ng Diyos. Meron po tayong mga iba't-ibang isip, di ba? Huwag po tayo maniwala sa ating sariling isip. Yun po yung anak ng flesh. Okay? Kung sumunod po tayo sa ating sariling isip, so manganganak ka ng Ishmael. Kung sumunod ka sa sariling isip, manganganak ka ng maraming Ishmael. Dahil po sa maraming Ishmael, so maraming problema po nangyari. So maghintay po tayo hanggang matupad po yung promise po ng Diyos. Maghintay. Mga 10 years, mga 5 years, matagal po, parang matagal pa, kailan mangyari ito. Pero yung kailangan po nating gawin ay maghintay hanggang matupad po yung promise po ng Diyos sa atin. Sa halip na, kung hindi, gagawa tayo ng maraming sariling paraan. Sariling paraan.
So, Roma chapter 4. Chapter 4, verse 18 po. Roma chapter 4, verse 18. Verse 17 po, babasahin mula verse 17. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan ng Diyos na aking sinampalatayanan, na nagbibigay buhay sa mga patay, at ang mga bagay na hindi buhay noon ay binubuhay niya ngayon. So, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan. So, ang Diyos po ay nagbibigay buhay sa mga patay. Ang mga bagay na hindi buhay noon ay binubuhay niya ngayon. So, ang Diyos po may kapangyarihan. Okay? Kaya tandaan po natin, kapag binabasa po natin yung Biblia, kapag nakikinig po tayo ng yung sermon, tandaan po natin kung sino ang nagbigay ng promise, kung sino ang nangako. Okay? Hindi po ang tao nangako sa atin. Ang Diyos po ang nangako sa atin na ganito ang gagawin ko. Okay? Kung ang Diyos po ang nangako, matutupad po yun o hindi? Matutupad. Kung tao po ang nangako, so baka hindi matutupad. Baka hindi na matutupad, tao lang. Okay. Walang guarantee. Walang guarantee. Pero kung ang Diyos po ang nangako, 100% matutupad po yun. Yun po yung promise po ng Diyos. Pero yung condition po, yung sitwasyon, verse 18 po, umaasa kahit wala ng pag-asa, siya ay sumampalataya na siya ay magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi, magiging napakarami ang inyong bini. Hindi siya nanghina sa pananampalataya, itinuturing niya ang sariling katawan tulad sa patay na, sapagkat siya ay may 100 taon na noon at ang pakabaok ng bahay bata ni Sarah. Verse 20, ganun man, hindi siya nang alilangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi tinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. Verse 21, basahin po natin, 3, 2, 1. Lubos na naniwala na kanyang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Okay. Kaya't ang kanyang pananampalataya ay ibinilang na katuwiran sa kanya. Okay. So, kung hindi po natin kilala ang Diyos na tunay, mahirap po tayo maniwala. Kung hindi po natin kilala kung sino si God, okay. Tapos, kahit naniniwala po tayo sa Diyos, pero yung ating pagkakilala sa Diyos ay hindi po automatic lumalago. Yung ating pagkakilala sa Diyos ay hindi po automatic lumalago. Kailangan po dumaan po tayo sa maraming experience. Kailangan po natin yung panahon na lumakad po tayo kasama ng Diyos at dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Pag matindi po yung pagsubok, ano po yung nangyayari sa ating puso? Yung duda, pag-anilangan. Katulad po ni Abraham, katulad po ni Sarah, matanda sila, yung ang pangako ng Diyos sa kanila ay malayo pa, malabo pa, paano? Doon po, pumasok po yung pag-aalinlangan. Kahit maganda yung pangako ng Diyos, okay, hanapin mo muna ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran.
Seek ye first. Lahat ng mga pangailangan mo sa buhay ay idadagdag sa inyo. Magandang promise. Magandang yung pangako ng Diyos. Pero yung sitwasyon po natin ay malayo. Okay. Kaya minsan, mahirap din po tayo tithes and offering. Okay. Dahil sa ganung mga sitwasyon. Unahin, hanapin mo muna isang mga example, yung isa sa mga paraan na ipakita po ng Diyos, ipakita natin yung ating pusong nagtitiwala sa Diyos ay mga tithes and offering. Pero minsan, sabi natin, yung kulang. Lagi kulang. Kahit sa mga kulang sa mga pangailangan sa pamilya, so paano? Okay. So yung time, saka yung ating mga budget, okay? So, busy din po tayo sa daming mga gawain. Yung ating budget po ay lagi kulang sa daming mga pangailangan. Yung ating katawan ay pagod sa daming mga ginagawa. Kaya, yung oras po natin, minsan yung inuuna po natin yung ating oras, inuuna po natin yung mga priority sa ating mga family, sa buhay ko, sa trabaho, sa mga anak. Tapos yung mga tira-tirang oras, yung tira-tirang budget, mga tira-tirang energy lang, ibinibigay sa Diyos. So, kaya hindi po natin lumalago sa ating pagkakilala sa Diyos. Bakit hindi lumalago po yung ating pagkakilala sa Diyos? Dahil, ganun po yung ating ginagawa sa harapan ng Diyos. Yung Christian living po ay challenge. Okay? Kung yung ating takot po ay yung kalaban po natin, yung ating takot, okay? Saka yung mga iba't ibang uri ng sitwasyon sa buhay, labanan po natin yung ating yung mga sitwasyon o challenges sa buhay para makita po natin kung paano kikilos ang Diyos sa akin. Kung anong gagawin po ng Diyos sa atin. So dito verse 20, so hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala. Kundi, pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. Kaya si Abraham po ay itinuturing na ibinilang na katuwiran, itinuturing na ganap, ibinilang sa katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. So yun po kaya, alin po ba mas mauna? Faith muna o promise muna? Promise muna. Promise. Okay. Yung promise, yun po yung inihanda ng Diyos. Yun po yung plano ng Diyos, yung promise. Noong nakasala si Adan, so alam ng Diyos, lahat ng tao ay isisilang na makasalanan at hindi maiwasan yung gumagawa ng maraming kasalanan habang buhay pa at mapapahamak sa impyerno. Yun po yung alam ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, isang biyaya o naawa po siya sa atin. Kaya gumawa po siya ng paraan ng kaligtasan sa pamamagitan po ni Hesus Kristo. Yun po yung promise po ng Diyos. Yun po yung nilalaman ng pangako ng Diyos. Si Hesus Kristo. Isusugo si Hesus Kristo sa mundong ito sa pamamagitan ng kanyang dugo, lahat ng kasalanan ng salibutan ay matutubos. Yun po yung promise po ng Diyos. Kaya pagtawag kay Abraham, tapos pagbibigay niya sa kanya ng promise na ito,
ay isang bahagi ng grand project ng Diyos. Yun po yung umpisa, yung si Abraham. Yung umpisa, yung patungo kay Hesus Kristo. Pero tingnan po natin si Abraham. Okay? Kahit sabi dito, lubos na naniwala, pero on the way, nanghina rin po yung kanyang faith. Kaya gumawa po siya ng sariling paraan, yan po yung Ishmael. So, tingnan po natin sa Bible. Genesis chapter 16 po. Genesis chapter 16. So, chapter 16, verse 1. Si Sarah na asawa ni Abraham ay hindi nakaanak sa kanya. Ay siya ay may isang alinlang babae na tawag Ehipto. Ang pangalan ay Hagar. Sinabi ni Sarah kay Abraham, ako ay hinadlangan ng Panginoon na makaanak. Sumipang ka sa aking alilang babae, marahil ay makakaanak ako sa pamamagitan niya, at pinakinggan ni Abraham ang sinabi ni Sarah. Verse 3, kaya't pakaraan ng 10 taon, paninirahan ni Abraham sa lupain ng Kanaan, kinuha ni Sarah na asawa ni Abraham, si Hagar na taga-Ehipto na kanyang alila, at ibinigay kay Abraham na kanyang asawa upang maging asawa niya. Verse 4, siya ay sumiping kay Hara at naglihi. Nang makita ni Hagar na siya ay naglihi, tiningnan niya na may paghamak ang kanyang Panginoong babae. So, ito po ay Ishmael. Ito po yung Ishmael. So, hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy po yung consequence. Hanggang ngayon po, tuloy-tuloy po yung consequence ng sariling isip. Yung Ishmael po, sa madaling salita, ay children of the flesh. Ano pong ibig sabihin children of the flesh? Yung laman, sariling isip. Okay. Saan galing po yung sariling isip? Dahil nanghina po yung faith. Dahil sa pag-aalilangan, doubt, doon po nag-umpisa po yung, di ba, 10 years na lumipas. Si Abraham po 85 years na, si Sarah naman po 75 years. Paano? Kaya lumalaki po yung kanilang question, paano matutupad po yung magandang promise po ng Diyos? So doon po, gumawa po sila ng sariling paraan. Yung mga kapatiran po dito. Be patient. Be patient. Isa sa mga bunga ng Holy Spirit, be patient. Patient. Long suffering. Kahit tumatagal po yung panahon ng kahirapan, kahit tumatagal po yung asawa ko, kailan maliligtas yung asawa ko? Mula nung ligtas ako, hindi ako tumigil sa aking panalangin para sa asawa ko, pero hindi pa. Yung mga anak ko, kailan sila maliligtas? Yung mga magulang ko, kailan po sila maliligtas? Minsan po yung ating prayer po ay parang hindi matutupad. Parang hindi kumikilos ang Diyos. Sa mata natin. Pag nakita po natin, yung mga sitwasyon, kung tumingin po tayo sa mga sitwasyon po, so parang hindi, so kumikilos ang Diyos.
Pero sa tingin nyo, hindi ba kumikilos ang Diyos? Kumikilos ang Diyos pa rin. Kumikilos pa rin ang Diyos. Okay. Minsan po, yung ating puso ay hindi pa ready. Okay. Hindi pa ready. For 25 years, mula nung ipinanganak si Ishmael, for 15 years pa. Kaya bali, 10 plus 15, 20 years pa po. Yun po yung mga total, yun po yung panahon na naghintay si Abraham. Pero sa totoo lang po, sino po yung naghintay? Ang Diyos po ang naghintay. Ang Diyos po ang naghintay. Dahil yung faith po ni Abraham ay ganito pa rin. Sa una, maganda, pero on the way, nanghina. Pag 10 years na, so nanghina. So sa ating Christian living, so minsan po ganito po yung mga testimony. Sa una, may sigla, ngayon, bagsak na. Yung unang sigla, yung unang init sa ating Christian living ay hindi tumatagal. After mga ilang taon, malamig na. Okay. Yung unang sigla, yung unang sigasig sa ating Christian living, hindi po yung mga permanent pure, yung energy. Kailangan po natin araw-araw energy from words of God, from prayer, from fellowship. So, yung unang sigla po ay hindi tumatagal. Kagaya po ni Abraham po dito, mga 1 year, 2 years, so hindi pa nanghina. Malakas pa po yung faith ni Abraham. Pero 5 years, 10 years, doon po, nanghihina po yung kanyang faith. Nasaan ang Diyos? Okay. Kailangan po natin remind every day. Kailangan po natin remind every day. Ano po yung kailangan po natin i-remind? Yung ating salvation muna, salvation. Magalak kayong lagi. Paano po magalak tayong lagi? Paano? Okay. Kaya nabanggit ko po sa inyo isang beses sa topic po ito. So, magalak. Anong ibig sabihin magalak tayong lagi? Yun po yung about salvation. Magalak kayong lagi about salvation. I-remind po natin sa ating sarili na ligtas na ako. Ano pong ibig sabihin na ligtas na? Kahit anumang mangyari sa buhay ko, so makakapasok ako sa langit. Ready na ako na makapasok sa langit. Yung buhay ko po sa mundong ito ay parang bonus lang, bonus. Bonus. Magalak kayong lagi ay galing sa ating testimony na ligtas na ako. Faith. Yung pangalan ko ay nakasulat sa langit. Nakaregister na ako sa langit. So, manalangin walang patid. Anong ibig sabihin? Manalangin walang patid. Okay. Yung prayer po ay expression po ng ating kahinaan. Bakit kailangan po tayo manalangin walang patid? Dahil mahina po tayo, mahina. Kung hindi tayo mahina, kung meron po tayong kapangyarihan, kung kaya po natin i-handle po yung ating sitwasyon, hindi po kailangan prayer. So ako na lang gagawa ng paraan. Kung ganun po, hindi kailangan prayer. Bakit kailangan pa natin prayer? Dahil mahina po tayo, mahina. Kailangan po natin yung tulong at gabay ng Diyos. Ako din po, kung titinan ko po yung aking sarili, kung kailan po ako lumalapit sa Diyos, kapag mahina ako. Kapag iniisip ko na medyo okay na, kaya ko naman i-handle yung sitwasyon, kung ganun ko po, so kumakonti po yung prayer. Yun po yung napapansin ko. Pero pag nakikita ko po yung maraming problema, tapos parang hindi ko kayang i-handle po yung mga problema, doon po, lumuluhod po ako sa harapan ng Diyos, doon po, lumalapit po ako sa Diyos. Yun po yung nangyari po sa lahat ng Kristiyano. Kaya prayer without ceasing,
Yung manalangin, walang patid, ay dahil sa ating kahinaan. Sa lahat ng bagay, magpasalamat. Sa lahat ng bagay, magpasalamat, anong ibig sabihin? Sa lahat ng sitwasyon, sa lahat po ng mga nangyari, kailangan po natin malaman na ang Diyos ay kumikilos para sa atin. Ginagamit po ng Diyos minsan yung sakit para sa atin. Ginagamit po ng Diyos yung mga disgrasya, mga problema sa pagsubok sa buhay para lumapit po tayo sa Diyos. Kaya sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawa, ang Diyos ang kumikilos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Yun po yung meaning na sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo. So, balik po tayo sa Roma chapter 9. So, verse 7 po. Verse 8 po, sa makatuwid, hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak ng pangako ay siyang itinuturing bilang bini. So, anak sa laman o anak ng pangako. Okay? So, ito po yung napakahalaga po. Yung pinakaumpisa po ng kaligtasan ay, yung simula ng kaligtasan ay promise. Okay? Promise po ng Diyos. Sabi ng Diyos, ito ang gagawin ko para sa iyo. Maniwala ka. Maniwala ka. Walang kondisyon po dito. Walang kondisyon. Si Abraham po ay naniwala, lubos na naniwala, yun po yung itinuturing na ganap. Okay. Yun po yung itinuturing na katuwiran kay Abraham. Tapos, natupad na po yung promise po ng Diyos. Dumating na po si Isaac. Okay. Isaac. Kaya si Isaac po ay, ito po yung position po ng lahat po ng mga Kristiyano. Yung mga lahat po ng mga taong ligtas ay bini ni Abraham, katulad po ni Isaac. So, Galatia chapter 4. So, Galatia chapter 4, verse 22. Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nakaroon ng dalawang anak, isa mula sa aliping babae, ang isa ay sa babaeng malaya. Subalit ang mula sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman, at ang mula sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Okay? Dalawang anak, isa mula sa aliping babae, Hagar po, siya po yung Ishmael, ay isa sa pamamagitan ng babaeng malaya, si Sarah po ito. Dito po, laman at pangako, promise. Laman at promise, pangako. Sa Bible po ay ito po yung mga yung structure sa buong Biblia, laman at pangako. Yung pangako po ay biyaya ng Diyos, ito po ay mercy, kahabagan ng Diyos. Bakit? Saan galing po yung promise po ito? Galing po sa kahabagan ng Diyos sa atin, naawa po siya sa atin, kaya yung promise po ito ay unconditional. Verse 25,
Ngayon si Hagar ay bundok ng Sinai sa Arabia, katumbas ng kasalukuyang Jerusalem sapagkat siya ay nasa pakaalipin kasama ng kanyang mga anak. Unit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, siya ay ating ina. Si Hagar po ay simbolo ng bundok ng Sinai. Ano po yung nangyari doon sa Sinai? Okay. Doon sa bundok ng Sinai, so ibinigay ng Diyos kay Moises yung 10 Commandments. 10 utos po ay ibinigay ng Diyos kay Moises doon po sa Sinai Mountain. Kasalukuyang Jerusalem, so meaning, so maraming mga Pariseo, Eskriba, yung mga relihiyosong tao po ay marami doon sa Jerusalem na nakaklaim sila dapat sumunod ka sa utos ng Diyos para makapunta sa langit. Dapat ganito ka, ganito ka. Yun po yung mga galing po sa bundok ng Sinai. Si Hagar, yung anak ng laman, hindi sila makakapunta sa langit. Yung sariling katuwiran. Yung salvation po ay hindi sa pamamagitan ng sariling katuwiran. Ganon din po sa ating Christian living, kung marami po tayong sariling isip, sariling paraan, mahirap po tayo lumago sa Christian living. Kailangan po natin hawakan yung promise po ng Diyos. Yun po yung pinaka-testing po sa ating faith. Testing. Testing po ng Diyos yung ating faith sa pamamagitan ng pagsubok para makita po ng Diyos na kung saan po tayo tumitingin, kung saan po tayo humahawak. Yung promise po ng Diyos ang hawak natin o sariling katuwiran po yung hawak natin. Yun po yung mga testing, sinusubok po ng Diyos lagi. Verse 28, at kayo mga kapatid tulad ni Isaac ay mga anak ng pangako. Kayo, yung mga Kristiyano po, yung mga kapatiran po dito ay anak din po tayo ng promise. Anak tayo ng pangako. Nagtiwala tayo sa promise ng Diyos. Okay. Yung pangako na po ito ay natupat na pangako. Doon po sa cross ni Jesus, anong sabi ni Jesus? Natupat na. Sa lumang tipan, yung promise po ito ay matutupad pa sa lumang tipan. Pero sa bagong tipan sa ating panahon, yung promise po ng Diyos, so promise na ito ay natupad na. Nung dumanak na po yung dugo ni Jesus, lahat ng kasalanan ng buong salibutan ay natupad na, napatawat na. So ito po yung promise po ng Diyos ay natupad. Tayo din po, anak ng promise. Kaya malaya tayo, hindi po tayo anak ng pakaalipin, hindi po tayo anak ni Hagar. Anak po ng malaya po tayo, chapter 5 verse 1. Para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakataka kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pakaalipin. So, wag na magpasakop sa pamatok ng pakaalipin. Ano po yung katangian ng alipin? Ano po yung ugali ng alipin? Okay? Walang experience tayo, alipin. Yung ugali ng alipin ay takot. Takot. Baka palayasin ako. Lagi tumitingin sa boss. Kung may boss na nakatingin sa kanya, takot, nervous, kinakaba. Okay. Sabi dito, malaya ka na, malaya. Pinalaya tayo ni Kristo, pinalaya. Okay. Pinalaya. Pinalayas o pinalaya? Pinalaya. Pinalayas, ano po? Kaya pag
S dito, delikado, pinalayas tayo ni pinalaya. Dati, alipin tayo. Alipin ng kasalanan. Okay? Kaya takot sa kamatayan, takot sa sakit, takot sa mga problema sa buhay, takot. Umiiyak tayo doon. Nagiging panik po tayo sa mga problema sa mundong ito. Ibig sabihin, alipin po tayo ng salibutan ito dati, alipin. Maraming kinakatakutan po natin. Konting problema, takot na takot. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Walang matapang. Yun po yung mga inborn nature ng lahat ng tao. Inborn nature. Pero sabi dito, pinalaya tayo ni Kristo. Okay? Anak ng promise. Hindi na anak ng laman. Hindi na anak ng alipin. Dahil, alam natin na ako ay mahalaga. Pinahalagaan ako ng Diyos, minahal ako ng Diyos. Kaya ibinigay niya yung kanyang buong buhay para sa akin. Ganun kahalaga ako. Okay? Hindi ko alam dati na isang mahalagang tao ako sa harapan niya. Kahit malaya na po tayo sa harapan ng Diyos, ito po verse 13. Verse 13, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, subalit, huwag lamang ninyo gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadailaan para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. So, malaya na po tayo ngayon. Malaya na. Pero sabi dito, huwag mong gamitin yung inyong kalayaan para sa sarili. Bilang isang excuse para sa laman, para sa ating flesh, para sa sarili, para sa ating mga kagustuhan, pangnanais. Maging alipin kayo sa bawat isa. Maging alipin kayo ng bawat isa. Kahit gusto kong gawin, pero kung ito ay magiging problema sa ibang brothers sisters, ay hindi ko gagawin yan. Okay. Alipin ako ni Kristo. Kahit ayaw kong gawin ito, pero kung ito ay kailangan para sa church, para sa mga kapatiran, gagawin ko yan. Dahil alipin ako ni Kristo. So, ibang klaseng alipin. Ibang klaseng alipin. Kaya from verse 13 hanggang 26 po, ito po yung next memory verse, next Altogether Fellowship. Na alam niyo po ba? Yung unang memory verse, 1 Corinthians chapter 13. Tapos ito naman po yung second, yung pangalawang memory verse assignment. Napakaganda po yung verse from 13 hanggang 26. Ito po yung about Holy Spirit. Yung fruit, bunga ng Holy Spirit. Sa ating Christian living po ay sa pamamagitan ng gabay at tulong ng Holy Spirit. Kaya sana po, maraming kapatiran ay mag-try. Okay? Mag-challenge po sa memory verse this coming Altogether Fellowship. Pwede naman po 1 Corinthians chapter 13. Pwede rin po, tapos ito rin po pwede. Kahit itong dalawa ay any verses, pwede rin po.
So, si Jacob saka si Esau po ay galing po kay Isaac. Galing po kay Isaac. So, meron din po dito napakahalagang lesson. Ano po yung buhay ni... Alam natin, yung dalawa po ito ay kambal. Kambal po sila. Anak po sila ni Isaac. Sino po yung panganay sa itong dalawa? Esau saka Jacob. Sino po yung panganay? Si Esau, yung panganay. So yung panganay po ay may birthright. May karapatan po siya. So mamanahin po niya yung mga mana ng ama. May karapatan po sa lahat ng panganay. Yun po yung ibibigay magiging kay Esau. Pero yung pagkapanganay po ay sino po yung kumuha ng karapatan ng pagkapanganak? Si Jacob. Sabi doon, minahal ko si Jacob kaya binigyan ko siya ng pagkapanganay. So bakit ganito po yung mga sabi ng Diyos? Nung nasa tiyan pa, nung bahay bata pa, silang dalawa, pero bakit ganito po yung sinabi ng Diyos? Si Esau, si Jacob ay minahal ko, pero si Esau ay hindi ko minahal. Kinasukulaman siya. Kung yung birds lang po, tinitingnan po natin parang mga nakasetting na po yung buhay ng itong dalawa, pero titingnan po natin yung buhay ng itong dalawa. Kung ano po yung ginawa po nila. So, Genesis chapter 25. Verse 24, nang dumating ang panahon ng kanyang panganganak, kambal ang nasa kanyang bahay bata. Ang unang lumabas ay mapula na ang buong katawan ay parang mabalahibong damit. Kaya siya ay pinangalanang Esau. Pagkatapos lumabas ang kanyang kapatid na ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Esau, kaya ang ipinangalanan sa kanya ay Jacob. Si Isaac ay may 60 taon nang sila ay ipanganak ni Rebekah. Verse 26 po, nang lumaki ang mga bata, si Esau ay naging sanay sa pangangasno isang lalaki sa parang, samantala si Jacob ay lalaking tahimik na naninirahan sa mga tolda. So, itong kambal story, yung twin, Esau saka si Jacob. Okay? So, dalawa po ay kumakatawan sa lahat ng mga tao. Si Isaac, Ishmael, itong dalawa rin po, kumakatawan sa lahat ng tao. Si Jacob, si Esau naman po, ay kumakatawan sa lahat ng tao sa mundong ito. Kaya tayo po ay yung anak ng pangako, katulad po ni Isaac. Sa itong dalawa po, si Esau po ay panganay. Kaya nasa kanya po yung karapatan na tatanggap ng mana ng ama. Okay? Ang problema po, si Esau po ay hindi niya pinahalagaan yung kanyang pagkapanganay. Hindi niya, hinamak po niya yung kanyang pagkapanganay. Hindi po niya nalaman kung gaano kahalaga po yung pagkapanganay. Yun po yung problema. Dahil busy po siya sa bukid. Busy. Lagi umiikot sa parang. Umiikot. Sobrang busy po sa kanyang mga buhay. So,
So, hindi po niya, nakalimutan po niya kung gaano kahalaga po yung karapatan ng panganay. Verse 29, minsan nagluto si Jacob na nilaga, dumating si Esau mula sa parang at siya ay gutom na gutom. Sinabi ni Esau kay Jacob, pakainin mo naman ako nitong mapulang nilaga sapagkat ako'y gutom na gutom. Dahil dito, tinawag ang kanyang pangalan na Edom. Sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ngayon ang inyong panganay. Bakit sabi po ni Jacob ganito? Dahil si Jacob po ay, alam niya kung gaano kahalaga po yung karapatan ng panganay. Habang nasa bahay, tahimik siya. Habang tahimik, anong buhay ni Jacob? Nag-isip po siya, isip. Di ba, hinawak niya yung sakong ni Esau, yung kuya. Gusto niya lumabas mauna. Gusto niya maunang lumabas. Pero yung kambal, mga ilang segundo lang. So lumabas po siya sa pangalawa. Kaya, di ba, sayang, di ba? Ilang segundo lang, late, lumabas. Kaya yung mga karapatan ng panganay ay ibibigay kay Esau. Sayang. So, paano? Gustong-gusto ko yung mga pagkapanganay. Kaya, hinahanap niya po yung chance. Kaya, eto na po yung chance. Hindi niya na-miss po yung chance. Nung gutom na gutom si Esau, tapos hiningi niya po yung pagkain, ito po yung deal ni Jacob agad. Ibenta mo muna sa akin yung inyong pagkapanganay. 32, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ni Esau, ako'y malapit na mamatay. Ano ang mapapakinabangan ko sa pagkapanganay? Okay. Ako'y malapit na mamatay. Ano ang mapapakinabang ko sa pagkapanganay? So, tingnan po natin. Gutom na gutom. Ganun din po yung pag gutom na gutom din po tayo, kablubog na tayo sa maraming problema, nawawala po yung mga normal na isip. Tama po? Pag pagod na pagod, pag lubog na lubog tayo sa daming mga problema, yung mga normal na takbo ng isip ay nawawala. Okay. Kaya yun po yung mga hinahanap ni Satanas. Hinahanap ni Satanas. Okay. Malapit na akong mamamatay. Kaya yung pagkapanganay po ito po yung simbolo ng spiritual na blessing. Isang nilaga po, isang pinggan ng pagkain ay isang material na blessing. Dalawa po, material na blessing, pagkain, isang pinggan ng pagkain, yung pagkapanganay, spiritual na blessing. Okay? Choice. Si Jacob po ay pinili po niya ito. Kaya, kinasukulaman ng Diyos si Esau, ibig sabihin, kinasukulaman po ng Diyos yung mga taong humahabol sa makamundong blessing lamang. Yun po yung meaning. Kinasukulaman po ng Diyos yung mga taong naghahanap ng material na blessing. Mas pinipili po nila yung mga makamundong blessing. Yun po yung kinasukulaman po ng Diyos. Pero si Jacob, bakit minahal po siya ng Diyos? Bakit minahal po siya ng Diyos? Dahil sa ganitong puso niya, naghahanap siya ng mas mahalagang blessing. Pagkapanganay. Desire. Anong pangnanasa po ay nasa atin? Anong hinahanap niyo po sa inyong puso?
Katulad po ng Esau o katulad po ni Jacob. Pag may chance na, ibenta mo muna sa akin yung panganay, kapakapanganay. Yun ang hinahanap ko. Yun ang gusto kong ibigay sa akin. Kung may chance po, agad po, hinawak po yung chance. Pero si Esau, gutom na gutom ako eh. Malapit na ako mamatay. Anong pagkanabang ito? Sa inyo lang. Di ba pag iniimbitahan po natin yung tao sa Bible seminar, minsan anong sabi po nila? Bible seminar, ano ba yan? May pagkain ba dyan? Mahalaga sa aking trabaho. Kailangan pahinga ako ngayon para bukas pumasok. Kung walang hanabuhay, patay. Maraming mga taong katulad po ni Esau na hinahamak po nila yung pagkapanganay. Hindi po nila hinahanap yung makalangin na blessing. Busy po sila sa parang habol na habol mga hayop. Okay? Maraming hayop sa labas. Verse 34. Sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin, sumumpa siya sa kanya at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. Binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilaga na lentehas. Siya ay kumain, uminom, tumayo at umalis. Ganun? Ganyan hinamak ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Hinamak ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Hinamak. Okay. Hinamak. Okay. Kumain, uminom, tumayo, umalis. Okay. Kumain, uminom, tumayo, umalis. Very simple. Ganitong buhay ng maraming tao. Kumakain, umiinom, trabaho, pahinga. Kumakain, umiinom, trabaho, pahinga, umalis. Hinamak po nila yung spiritual na blessing, pagkapanganay. Okay. So, Hebrew chapter 12. Sa Bagong Tipan po, Hebrew chapter 12. Verse 16 po. Tiyakin ninyong walang sino mang sa inyo na maging gaya ni Esau na mapakyapit o lapastangan na kapalit ng isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Okay? So, lapastangan. So nakita po natin yung storya po ni Esau. Kaya yun po yung, kaninong choice po ito? Ang Diyos pa pumili? Ang Diyos pa pumili o siya po yung pumili? Siya po yung pumili. Hindi po ito galing sa setting po ng Diyos. Yung buhay po natin ay puno ng choice po natin. Ang difference po sa pagitan ng Diyos sa atin, alam niya yung future, pero hindi po natin alam yung ating future. Yung future po natin ay depende sa mga ginagawa nating choice. Open pa, hindi pa close. Ibig sabihin, may chance pa. Open pa po yung ating choice. Kahit alam ng Diyos yung future, pero hindi po natin alam. Hindi pa close lahat. May open pa. Depende po sa ating choice na ginagawa sa bawat araw, magiging iba yung future. Kaya dito po malinaw na po kung sino po yung choice. Si Esau, ipinagbili niya yung kanyang pagkapanganay dahil sa isang pinggang pagkain. Kaya, balik po tayo sa Roma chapter 9.
verse 12, na hindi sa pamagitan ng mga gawa, kundi doon sa tumatawag ay sinabi sa kanya, ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. So verse 11 po, sapagkat bagaman ang mga anak ay hindi pa isinisilang, hindi pa nakakagawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layunin ng Diyos ay manatili alinsunod sa pagpili. Kahit sabi po dito, nakasulat po yung pagpili, so yung inihanda po ng Diyos ay yung way of salvation, yung mercy, kahabagan, galing po doon po yung paraan ng kaligtasan ay nakaredy na po, pero ang ginawa po ni Eso, mas pinili po niya ang isang pinggang pagkain. Kaya yun po ang kinasukulaman ng Diyos. Lahat po ng ganong mga tao. Kaya, si Jacob, si Eso, hindi po ito yung Roma chapter 9 po, hindi po yung patungkol sa yung personal story. Ito po yung mga dalawang anak po ay kumakatawan ng Israel, saka yung mga Gentile, kumakatawan sa mga taong ligtas at taong hindi ligtas. Tapos verse 17 po. Tapos si Jacob naman po, nung lumapit po siya kay si Isaac po. So ano po yung ginawa niya? So balik po tayo sa Genesis. Chapter 27, Genesis chapter 27. Nang matanda na si Isaac, malabo na ang kanyang mga mata, ano pat hindi na makakita. Tinawag niya si Eso na kanyang panganay, sinabi sa kanya, anak ko, at kanyang sinabi, narito ako. Sinabi niya, mastan mo ako ay matanda na at hindi ko nalalaman ang araw ng aking kamatayan. Hinihiling ko na kunin mo ngayon ang inyong mga sandata at inyong lalagyan ng pana at ang inyong busok. Pumunta ka sa parang at ihuli mo ako ng usa. Ipaghanda mo ako ng masarap na pagkain gaya ng aking ibig. At dalhin mo dito sa akin at ako ay makakain upang ikaw ay mabasbasan ko bago ako mamatay. Ito po yung sinabi ni Isaac. So hindi pa po alam ni Isaac, yung tatay, yung nangyari sa pagitan ng dalawa. Hindi po ito alam ng tatay. Kaya nung malapit na po siya mamatay, tinawagan po ng tatay si Eso, tapos ganito po yung instruction. Okay? So bago mag-bless ako sa iyo, so kunin mo, iluto mo ako ng isang masarap na pagkain. Okay? Yan po yung instruction. Kaya dito po, ito po yung narinig po ng Rebecca, tapos ganito po yung instruction po ng Rebecca sa kanyang bunso, si Jacob. Verse 6 po, sinabi ni Rebecca kay Jacob na kanyang anak, narinig ko ang inyong ama na nagsabi kay Eso na inyong kapatid, dalhin mo ako na, verse 8, kaya ngayon, anak ko, sundin mo ang aking sinabi ayon sa iniutos ko sa iyo. Pumaroon ka ngayon sa kawan at dalhin mo sa akin ang 2 magandang batang kambing at gagawin kong masarap na pagkain para sa inyong ama ayon sa kanyang ibig. Dadalhin mo
ito sa inyong ama at hayaan mong kumain upang ikaw ay kanyang basbasan bago siya mamatay. Subali, sinabi ni Jacob kay Rebecca na kanyang ina, si Esau na aking kapatid ay isang taong mabalahibo, ako ay taong makinis. Baka hipunin ako ng aking ama at ako ay magiging mandaraya sa kanyang paningin at aking matatanggap ay sumpa at hindi pagpapala. So, ano po yung problema? Okay? Yung si Esau po ay mapalahibo, pero si Jacob ay makinis. So baka hipunin niya ako at balalaman niya ako ay hindi Esau, ay yung susumpain niya. Yun po yung wordy ni Jacob. Okay? Kaya ano po yung ginawa niya? So verse 15, kinuha ni Rebecca ang pinakamagandang damit ng kanyang panganay na anak na si Esau na nasa kanya sa bahay, isinuot kay Jacob na kanyang bunsong anak. Verse 16, ang mga balat ng batang kambing ibinalo sa kanyang mga kamay at sa makinis na bahagi ng kanyang lehek. Ibinigay niya ang masarap na pagkain at ang tinapay na kanyang inihanda kay Jacob na kanyang anak. So, ano po yung ginawa? Yung balat ng mga batang kambing ay ibinalot sa kanyang kamay at makinis na bahagi sa kanyang leeg. Yung balot ng kambing. Okay. Kaya may palahibo? May palahibo. Okay. Kahit hipuin siya ng ama, may balahibo. Ibig sabihin, yung kuya niya ay sobrang daming balahibo. Ano po yung ibig sabihin po ito? Yung isang makinis na tao, okay? Sinner. Isang makasalanan. Paano po tayo lumapit sa Diyos? Si Isaac po dito ay simbolo ng amang Diyos na hukom. Okay? So, kung makinis po tayo, susumpahin po tayo ng Diyos. Yung makinis na bahagi ng katawan ay kailangan ibalot. Ano po yung ginamit? Balot ng kambing. Ito po yung sacrifice. Ito po yung sacrifice ni Hesus Kristo. Yung balot ng kambing, okay, isinuot, tapos lumapit kay Isaac. So, verse 22, lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama at hinawakan siya, sinabi, ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay mga kamay ni Esau. Kaya kinakabaan siya. Baka malaman ni tatay na hindi Isaac, hindi siya Esau. Yung tinig ay tinig ni Jacob. Tinig ay tinig ng sinner. Pero yung kamay ay kamay ni Esau. Ibig sabihin, yung balat ay takpan ng balat ng kambing, yung balat ay takpat ng dugo ni Jesus. Yung tinig ay sinner's voice. Okay? Pero yung tinig, yung kamay ay kamay ni Esau. Anong ibig sabihin? Okay. Yung takpan tayo, tinakpan po tayo ng dugo ni Hesus Kristo. Okay. Pag nakita ko yung dugo, lalampasan ko kayo. Yung dugo po ay nalagay dito sa dalawang poste ng pinto at sa taas. Pag nakita ng Diyos yung dugo ni Jesus sa ating puso, lalampasan. Passover. Ganon din po, yung balat ng yung kambing, hayop ay ibinalot ng makinis na bahagi ng katawan ni Jacob.
Kaya lumapit siya sa Diyos. Kahit takot, pero dahil nagtiwala po siya sa balot ng hayop. Nagtiwala po at umaasa sa balat ng hayop. Kung walang balat ng hayop ito, so sumpa agad. Napakagandang simbolo po ito ng isang kaligtasan po natin. Si Esau, so busy po siya sa parang. Okay? Pero ito po ay, kahit ito po yung mga galing po sa plano ng kanyang nanay, Rebecca, pero ito po yung consequence ng choice ni Esau. Hinahayan po ng Diyos ito. Hinahayan. Exodus chapter 8, verse 15. Unid nang makita ni Paraon na nakaroon ng sandaling ginhawa, pinakmatigas niya ang kanyang puso. Hindi niya tiniik sila gaya ng sinabi ng Panginoon. Si Paraon, yung hari ng bansang Ehipto, so nung nakaroon ng sandaling ginhawa, pinakmatigas niya ang kanyang puso. So sino po yung nagpamatigas ng puso? Si Paraon. Pinakmatigas niya yung kanyang sariling puso. Okay? Tapos, ito po ay hinahayaan ng Diyos. Chapter 9, verse 12. Unit pinatigas ng Panginoon ang puso ng Paraon, hindi niya diniig sila gaya ng sinabi ng Panginoon kay Moises. Kung itong verse lang po tinitingnan po natin, parang ang Diyos po ang nagpatigas. Ang Diyos po ang pumili, ang Diyos po ang nagpatigas. Pero yung katigasan sa ulo po ay hindi po galing sa Diyos. Si Paraon po ay nagpatigas ng kanyang sariling puso, kahit nakikita po niya yung mga 10 salot, kahit narinig po niya yung mga salita ng Diyos. Ganun po yung mga ginagawa ng tao ngayon. So, Hebrew chapter 3, verse 15. So from verse 14-15, dalawang verses, basahin ko po ito. Sapagkat tayo ay nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatak ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Gaya ng sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong matigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimaksik. Huwag ninyong matigasin ang inyong puso. So, si Abraham, yung kanyang dalawang anak, si Isaac, saka Ishmael, saka yung anak ni Isaac, si Esau, saka si Jacob po ay, ito po yung mga kumakatawan sa lahat ng mga tao. Ito po yung istorya po ng lahat po ng mga taong ligtas at hindi ligtas. Okay. Kaya katulad po ni Ishmael, yun po yung bunga ng sariling katuwiran. Bunga ng sariling kaisipan. Saka yung istorya po ni Esau, ano po yun? Ipinagbili po niya yung kanyang napakahalagang pagkapanganay dahil sa isang pinggang
pagkain. So, yung sana po, katulad po doon sa verse 14, yung ating pagtitiwala, okay, yung pasimulan ng ating pagtitiwala, yung ating puso po natin, okay, kung lumalamig na po yung ating unang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa harap ng Diyos, pag malamig na, ito po yung sana bumalik sa inyo. Bumalik. Malapit na po yung second coming of Jesus. Tapos yung pasimula ng ating pagtitiwala ay dapat hawakan po natin matibay, matatak hanggang sa katapusan. So may chance pa po tayo sa harapan ng Diyos. Kaya ngayon po yung mga pag narinig po natin yung balita sa television, so naramdaman po natin yung pagbalik po ng Panginoong Hesus Kristo ay malapit na. Naramdaman po natin. Kaya pag-isipan po natin mabuting ito kagaya po ni Eso, ang kagaya po ng Jacob, kung ano po yung kailangan kong gawin, kung ano ang mahalaga, kailangan kong gawin para sa kaligtasan ng mga mahal po natin sa buhay, para bumalik po tayo sa mga unang sigla sa harapan ng Diyos. So, ano ang kailangan kong gawin? So, may chance pa tayo. Hanggang ngayon, hinihintay po ng Diyos sa atin. Kaya last verse po natin, unang Pedro, pangalawang Pedro po, chapter 3, verse 11. Verse 10 and 11, Uni darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang mangnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Verse 11, Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawasak ng ganito, anong uri ng pakataw ang nararapas sa inyo, sa banal na pamumuhay at pagiging maka-Diyos. So, darating yung araw ng Panginoon. Darating po yung araw ng Panginoon gaya ng isang magnanakaw. Walang notice. Walang notice. Okay? Pero yung signs po ay, nakikita po natin yung signs. Nakikita po ba natin yung signs? Okay. So, yung nangyari doon sa Israel ngayon, sa pagitan ng Iran, okay, Russia, saka yung mga global situation po ngayon sa ekonomiya. Okay. So, pagulo na pagulo po ay yung sitwasyon po ng mundong ito. Okay. Kaya darating po yung araw ng Panginoon gaya ng isang magnanakaw. Okay. Lahat po ng mga taong ligtas ay, kung mapuno na po ang taong ligtas, ay babalik po siya. Pag puno na po yung, meron pong mga number na alam ng Diyos, Diyos lang nakakaalam. Pag ready na po yung mga taong dadalhin po niya sa kaharian ng Diyos, tatapusin po niya yung kasaysayan ng ito. Kaya, anong uri ng pagkatao ang nararapat sa atin? Anong uri ng pagkatao? Anong dapat gawin? Ano ang dapat unahin sa ating buhay? Yun po yung kailangan po natin isipin ng mabuti. Okay, let's pray. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng inyong pagtitiyaga at pagtitiis sa aming buhay. Salamatin po sa itong pagkakataon
na ipinakaloob niyo po sa amin ang inyong dakilang mensahe ng Panginoon. Nawa po kaming lahat sa inyong harapan at malaman po namin kung ano ang unahin po namin sa aming pamumuhay Kristiyano. Yung mga mahal po namin sa buhay na hindi pa ligtas. Nawa makarating po silang lahat sa tunay na pagsisisi at pananampalataya sa Ebanghelyo. Gamitin po ninyo ang bawat isa sa amin po dito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.